Lahat tayo ay konektado sa kalikasan. Kalikasang bumubuhay sa mundo. Ang mundong nag-iisang tahanan natin. Ako si Miguel Tan Felix. Kasama niyong tutuklas ng iba't ibang lugar sa ating bayan para ipakita ang halaga ng ating mga likas na yaman. Yo! Florida Blanca, Pampanga! Dito magsisimulang adventures natin sa Planet XP. Ang goal natin, makahanap at makagain tayo ng real life XP upang mag-level up ang ating kaalaman sa iba't ibang lugar dito sa bansa natin. At syempre, para makilala ang mga kababayan nating katutubong ay sa Florida Blanca. Kilalanin natin sila, subukan natin maranasan kung paano sila mamuhay araw-araw, matuto tayo sa kanila at para maintindihan natin kung anong koneksyon nila sa kalikasan. Nako, marami kayong matututunan sa episode na to, kaya tara G! Sa Planet XP! Mga explorers, nandito tayo sa culinary capital of the Philippines, ang Pampanga, sa bayan ng Florida Blanca. Meron tayong bibisitahing magandang barangay na kung tawagin ay Nabuklod. Bibisitahin natin ang isang community ng mga Aitas doon para sa isang market to farm experience. Malalaman natin kung anong koneksyon ng kalikasan sa ating kalusugan. Very exciting po mga explorers. Ano yun? Ito na ang ating tatlong missions of the day. Mission 1. Ano yung sasakyan? Mukhang ibang klaseng road trip to ah. Mission 2. Sa bundok? Mukhang matcha-challenge ako. Mission 3. Uy, food trip! Old school. Excited na matikman yan. Let's start our adventure, explorers! Ganito pala ang ganap tuwing umaga dito sa public market ng Florida Blanca. Ang daming gulay oh! Ang kwento ng mga nagtitinda rito tuwing Wednesday daw ay araw ng Tiangge. Kung kailan ang palengke ay extended hanggang sa kalye. At marami sa ating mga katutubong Aita sa Pampanga ang nagtitinda rin ng gulay, prutas at marami pang iba. Explorers, alamin natin kung saan galing ang mga paninda nila sa tulong ni Ate Ruth. Ate Ruth! Ay, hello! sir. Wow! Good morning sa'yo! Kamusta? Kamusta ho ang umaga nyo? Mabuti naman po. Anong ginagawa nyo dito sa palengke? Bumaba po kami para magtinda, sir. Anong pinakamabenta sa inyo? Yung patane, sitaw, tsaka ube, tsaka gabi po, sir. Ube, no? Pwedeng pasalubong yan kila mami pag uwi ko. Opo. Masarap ba ube nyo? Opo, sir. Ubing-ubi po. Fresh talaga, no? Opo. Saan nyo ho tinatanim yung ube? Saan nyo Sa pinapatubo? ano po, sir? Sariling lupa po namin. Saan ho yung lupa na yon? Sa barangay Nabuklod po. Gaano ho kalayo yung Nabuklod galing dito? Bali, isang oras po, tsaka kalahati po. Anong way para mapabilis yung biyahe? Saan ho tayo sasakay? O... Sir, dito po sa kolong-kolong po. ito? Opo. Ito ho yung sasakyan natin? Opo, ito po yung sasakyan. Anong tawag? Kolong-kolong po. Kolong-kolong. Parang pinsan ng tricycle to ah. Po, yung tricycle po, tsaka yung kolong-kolong magkaiba po. Yung kolong-kolong po kasi marami po kayo may sasakay na kalakal po namin. So ito lang ho yung main transportation nyo Opo, sir. papunta sa barangay nyo ho. Wala na po, ito lang po. Kayo ho gumagawa nito ng kolong-kolong? Yung pinsan ko po, Ano ang pangalan ni Kuya? si Bong. Kuya Bong, kamusta? Kamusta ho? Explorers, pupuntahan natin ang barangay ni Ate Ruth. Titingnan natin kung paano sila mamuhay. Yung mga pananim nila, gusto kong makita kung paano nila ginagawa. Kaya, game ate. Dito Tour po mo na tayo. ako. Saan tayo? Dito? Dito po. Okay, sige. Explorers, here we go! Oh ha, parang top-down na tricycle pala tong kolong-kolong. Kahit ramdam mo yung araw, nababawasan naman yung init kasi masarap yung ihip ng hangin. Habang tumatagal ang biyahe, ito papalapit kami ng papalapit sa mga bundok. At bago kami tumawid ng tulay sa ibabaw ng Palacol River, ako na ang pinagmaneho ni Kuya Bong ng kolong-kolong. Buti na lang, dala ko lisensya ko. Kahit na ini-enjoy ko ang experience, syempre looking forward pa rin ako na malaman kung ano nga ba talagang meron doon sa barangay Nabuklod. Nung una
unang panahon po, sa kultura po namin, tinawag po silang pinagbuklod. Hindi pa po pumutok yung bulkan. Doon na po kami nakatira sa lumang baryo. Tapos pumutok na po yung pinatubo, dito na po kami. Ha, hindi lang pala mga Aita nakatira sa barangay niya. Hindi po, yung iba po, unat. Yung mga kagaya po ninyo na tuwid po yung buok. At tinuruan niya rin ako ng salita nila. Yung language po ng salita namin, yung Aita mag-Indi. Kaya po sa amin, yung magandang umaga po, mangda maranon. Bukod sa Aita mag-Indi, may 2 lengguwahe pa sila. Tapos po kapangpangan, tapos nakakaintindi rin po kami ng Tagalog. At simple lang din ang kinabubuhay nila. Kasalukuyan po ngayon, meron na po kaming naaani. Tapos yung iba pa pong hanap buhay namin dito, nangingisda at saka po nangangaso. Dahil sa kwentuhan namin ni Ate Ruth, parang ang bilis lang ng biyahe namin. Finally, nandito na rin tayo sa barangay na Buklod. Salamat, Kuya Bong, Ate Ruth. Uy, ano yun? Yo! Mission 1 accomplished! Ayos! Kailangan ko nang gawin ng next mission para mag-level up ang aking XP. Siya si Nanay Mariet Bacani, residente ng barangay na Buklod at certified pet lover. Sila ang kanyang mga alaga. Mga baboy at saka bibi. Dito sa amin, walang nagkukulong ng bibi. Ganyan lang sila yung mga bibi nakawala. Buti na lang kahit nangangapit bahay ang mga alaga niya, kilalang kilala niya ang kanyang mga bibe. Alam ko yung kulay ng bibi ko, tapos may tanda yung paan nila. At pag napapasarap ang gimmick ng mga bibe, tinatawag niya ang mga ito. Parang tumawag ka ng mga manok. Ang paboritong bonding time nila, merienda time. Ano kayang paboritong merienda ng mga bibe niya? Mga bigas, tapos yung mga kanin na luto. At dapat laging busog ang mga bibe niya dahil sila naman ang source ng protina ng pamilya ni Ate Mariet. Sa baboy ho, Nanay Mariet, ano hong pinapakain ninyo? Yung mga tira-tirang pagkain ang pinapakain namin sa kanya. Ang paboritong pagkain ng baboy nila, Kamuting kahoy, tapos yung kamuting baging. healthy ah! Nalaman ko rin na may mga paniniwala pala mga Aita noon tungkol sa mga baboy, ang pag-aanito. Pag isang tao na may sakit, aanituin yung isang tao na may sakit, tapos ilalagay sa baboy yung nakuha doon sa isang tao. Pag alimbawa nakaiga yung isang tao, kukuha sila ng ganyang kalapad na puting damit, iaano nila sa tao yun. Tapos gagaling naman, tapos yung dugo ng baboy, ilalagay dito sa noon ng isang may sakit na tanda na hindi na babalikan ng sakit. Na-experience pa raw ito na Ate Mariet. Nakita ko noon, bata pa ako. Pero, hindi na raw ginagawa ang pag-aanito ngayon. Sa ngayon, okay na yun, na hindi na pinagpapatuloy. Kasi, ang ng mga tao dito, kahit nawala yung pang-aanito, may hospital naman na tinatakbuhan ng mga tao dito. Sa kwento ni Nanay Mariet, nagets ko na nagbabago rin pala ang mga nakagawian ng mga katutubong Aita pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Ayan, explorers, kasama natin si Nanay Mariet and Ate Maria. Yan, kaway naman po kayo. Yan, sila ang mother and daughter tandem sa paggawa ng bangkat. Ito yung ginagawa nila. Isa siyang basket parang ganito na ginagamit nila sa kanilang pamumuhay. Saan po gawa itong bangkat? Ano po yung mga materials na ginamit ninyo? Ang tawag namin dito sa mag-indi, bayto. Bayto? Bayto. Sa Kapampangan Sa po, Kapampangan, beto. Beto. Ah, okay. Eto na, ano po itong kulay green? Ano po yan? Yung balat niya, Hindi po siya kawayan. hindi. So lahat po yan gawa po sa beto. May kawayan naman po. Ito po siya.
Ito yung kawayan. Opo. Yung nilalagay nila sa pinakataas para masuportado yung bangkat. Ito pala yun. Ang beto po ay mas maiksi o mas mahaba sa Oo, kawayan? mas maiksi Mas yung maiksi. kawayan. Ito, mahaba yung ano niya. Tsaka mas malambot po, no? Mas kaya nyong Oo. i-twist-twist para gawing Bangkat. bangkat. Etong maliit, mga gaano po kaya katagal to? Mga 2 oras siguro. 2 oras lang po pala to. So, ito yung ginagawa ni nanay. Kaya medyo mahirap kasi yung kanto yung ginagawa niya. Opo. And ito, importante to sa paggawa ng bangkat kasi ito yung support para tumayo yung basket nila, yung bangkat nila. Ako kaya, kakayanin ko kayang gumawa ng bangkat? Nako, dapat kasi kung hindi ko to magagawa, lagot ako sa mission to ko. Ito na, ituloy natin to. Gusto ko talaga matuto eh. Challenging to kasi unang beses kong gumawa ng basket eh. Pero buti na lang, binigyan nila ako ng tips kung paano gawin to. Ang green, kailangan... Hindi, ito ang kunin mo. Yung hindi. Green yung kukunin ko, hindi yung ito ipapasok. Tapos ito, Tapos, lubog. Ilan pong lubog? 2. 2. Tapos, Yan. 2 ulit. Kailangan pala pag gumagawa ka ng bangkat, pay attention ka talaga kasi kailangan malinaw din yung mata mo dito. Ito na, isa-isa. Isa na naman dyan. Isa-isa lang. Pag green, isa-isa. Oo, Okay. yan. Madaling matuto si Sarah. Narinig niyo yan? Madali daw ako matuto. Yo, nakagawa na tayo ng bangkat. Pero teka, paano naman kaya to sinusuot? Ilalagay mo sa Ulo? Oo. Ay, hindi ho ba dito yan? Hindi. Sa ulo pala Sa to? ulo. Pwedeng sample po muna, Nay. Saan? Yan. Hindi naman ho mabigat sa leeg. Hindi naman. Kahit na puno pa yan. Talaga ho? Mm-mm. Mas madali ho yung bitbitin kaysa sa parang mga nakasukbit sa Oo. balikat. Kasi pag nakasakbit dyan sa balikat, nangangawit yung balikat mo. Pero sige nga, Nay. Gusto kong masubukan yung paano bitbitin yung bangkat. Ilagay Okay. mo sa ulo mo. Lalagay ko ho sa ulo ko, no? Ganyan. Yan. Hindi, yan. Galing ni Yan. Sir Miguel Ito daw, naglalagay din daw sila ng bata dito sa bangkat. Oo. Ibig sabihin, ganun katibay yung mga bangkat na ginagawa nyo, Nay. So kayo, Nay, batak na batak talaga siguro yung leeg nyo, no? Batak na, Sir. GG's Explorers! Meron na tayong bangkat na gagamitin natin para sa ating next mission. Kaya, Nanay Mariet, maraming salamat po sa pagturo. Saludo. Saludo ko sa inyo. Saludo din ako sa iyo. Thank you po. Okay. Salamat din sa iyo. Sige po. Mauna na po ako sa next mission, ha? Kids. Hello mga ka-explorers! Tami-tama raw here. Nandito ako ngayon para ipakilala sa inyo ang mga friends ko kung bibisita kayo ng Pampanga. Gusto niyo ba silang makilala? Sila ang blue-tailed bee-eater na makikita sa Southern Asia at dito rin sa Southeast Asia. At dito sa Pilipinas, may mga blue-tailed bee-eater din. Sa Pampanga, maraming nakatira sa Candaba Wetlands. Minsan, ang tawag sa kanila ay manunubing. Kulay green yung katawan ng mga ibon na to, pero yung buntot nila, kulay blue. Kaya sila tinawag na blue-tailed. Insectivores sila o yung mga hayop na kumakain ng mga insekto. At ang favorite nila ay mga pupuyog o bees at pati na rin putakte o wasp. Hindi pa sila kabilang sa mga endangered species, kaya may chance pa kayong makita ang mga kaibigan kong blue-tailed bee-eater. Para sa aking second mission, gagamitin natin itong bangkat kasi tuturuan ako ni Ate Ruth na mag-harvest ng gulay dito mismo sa gilid ng bundok. Wow, ganda dito! Pero mamaya na yung sightseeing, meron pa akong mission 2 na dapat gawin. Taas natin, Ate Ruth! Opo. Ano mo ba mga tinatanim nyo dito, Ate Ruth? Patani po, sir. Patani? Opo, tsaka sigarilyas. Yun yung i-harvest natin ngayon. Opo. Pero bukod ho dyan, ano pa hong mga tinatanim dito? Mga gabi po. Gabi? Kamute. Siguro ngayon, umaga pa, no? So wala pang gabi.
Meron na po. Nagbibiro lang ho ako. Ano ba yan? Di pumasang joke ko kay Ate Ruth. Nasa gilid ho tayo ng bundok. Saan ho kayo kumukuha ng tubig? Malayo po. Doon pa po sa baba po kami kumukuha ng tubig. Pinapasan po namin dito. Pinalagay po namin dyan yung galon. Tapos pinapasan namin. Tapos inaakit nyo ho dito yung tubig? Inaakyat po. Sige ho, tara ho. Tayo ay mag-harvest na, Ate Ruth. Paano ho ba ang tamang pagpitas? Ganito po. Isipin nyo yung mga gulay na kinakain natin dito pa galing sa bundok. Ang hirap din ang ginagawa ni Ate Ruth, no? Pero buti na lang may tumutulong sa kanya. E di yung mga anak nyo, Ate Ruth, tinuturuan nyo rin Marunong na po sila kahit maliit pa po sila. Kahit na 6 na taon pa po yung bunso ko at saka 8, marunong na po sila kasi nakikita po nila sa amin na mga magulang nila kung paano po yung ginagawa namin. Bukod ho ba sa pagtatanim, pag-aani, ano ho bang hanap buhay pa dito? Ano po, nangangaso po. Nangangaso. At saka po nangingisda. Ano-anong mga hinuli nyo pag nangangaso? Baboy po, baboy ramo. Baboy ramo? Opo. Saan ho? Meron ho dito mga baboy? Doon po sa bundok po. Alam nyo ho, ako, pag kunyari pupunta sa mga gubad-gubad, ganyan, lagi ako nagtatabi-tabi ho. Ang turo ng mga matatanda, dapat daw sabihin yan para yung mga bantay ng mga puno at halaman ay hindi mo may istorbo. Uso po sa amin yun. Sa lingwahe po namin, lumabas kay. Lumabas kay, Lumabas kaya aba pa na malyari. ang lahang haba, no? Oo. Tabi-tabi po na lang din sa Oo. akin. Tabi-tabi po. Okay, parang medyo marami-rami na ata itong napitas natin, Ate Ruth. Opo. Ang tanong niyan, gusto ko kasi matikman. Matitikman ko ba to? Opo, iluluto po natin. Meron? Anong Meron tawag sa po. luto nyo? Sukit. Sukit? Opo. O game. Game ako. At yan ang magiging third mission ko sa araw na to, ang pagluluto ng Sukit. sukit. Excited na ako. Pero bago ang lahat, second mission, accomplished! Yo! Nice one, Ate Ruth! At tayo. Let's go. Luto na tayo ng sukit. Sarap ng tubig. O mga explorers, huwag niyong kakalimutang uminom ng tubig, ha? Dahil kapag physical ang activities natin, baka ma-dehydrate kayo. Kaya uminom kayo ng tubig. Kumbaga, sa video games, para lang kayo nagre-refill ng HP o health points. Kaya sobrang importante niyan. Pero gayahin niyo ako, may dala akong sariling lalagyanan ng tubig. Bakit? Kasi gusto kong makatulong sa kalikasan. Ayoko na magkalat ng mga water bottles. Huwag kayong maging one tamad. Be one tama. Yo explorers! Alam nyo ba na sobrang taas ng bundok na tinataniman ng mga Aita farmers dito sa barangay na Buklod? Nasa 279 meters o 915 feet above sea level yung taas ng bundok na to. Grabe, nakakalula, di ba? Kaya bago sila magtanim ng gulay, sinisigurado muna nilang ligtas yung area na pagtataniman nila. Nilalagyan po namin ng bakod para po hindi po makapasok yung mga kambing, para hindi po masira yung mga tanim namin. Saka protection na rin po sa aming pamilya kasi unang-una po mataas po yung pinagtataniman namin, baka mahulog po sila. Tama! Dapat laging nag-iingat. Dito kung saan sila nagtatanim may slope o may libis. Dapat talaga lagi mag-ingat para hindi ka madulas. Lalong-lalo na pag umuulan. Kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. At dahil ang mga katutubong Aita ng Florida Blanca ang tagapangalaga ng kalikasan dito, Bawal po dito sa barangay na Buklod na kinakalbo yung mga puno. Kung alimbawa po magpuputol ka ng puno, dapat papalitan mo po yun. Kasi pag wala pong puno yung bundok, mas kadalasan pong naglalandslide po yung kabundukan. kaya dapat hindi mawawala ang mga malalaking puno sa kabundukan. Kaya ngayon po dito sa barangay na Buklod po, yung ginagawa po namin, nagtatanim po kami ng puno para po hindi na po kami makaranas ng landslide. Dahil malalim na ang ugat ng malalaking puno, kumakapit ang lupa sa paligid ng mga ugat. Kaya kahit umulan, hindi gumuguho ang lupa. Ang mga puno ay nakakatulong para hindi magkaroon ng landslide sa bundok. Nasisipsip din ng mga ugat ng mga puno ang sobrang tubig ulan. Kaya nakakatulong ito sa pagpigil ng baha sa kapatagan. Kaya kapag inalagaan natin ang kalikasan, ililigtas tayo nito sa kapamahan. Dahil magaling magluto ang mami ko at lagi akong may mga kasamang enjoy din kumain,
Ako pag nagta-travel talaga ako, hindi mawawala ang food trip. Kaya andito ulit kami ni Ate Ruth, magluluto kami ng sukit. Ano ba mga kailangan natin, Ate Ruth? Yung unang gawin po natin ay yung babalatan po yung ube. Ube, yan yung pinag-uusapan ho natin kanina sa palengke. Opo. At saka yung kasama po niya patane. Pinitas natin niya kanina. Opo. At saka yung sitaw, at Sitaw. saka sigarilyas. Kung napapansin nyo, explorers, hindi na kinakailangan ng mantika. Hindi na. Talagang healthy talaga to, Ate Ruth, no? Opo. Sige, simulan natin ang paggawa ng sukit. At binalatan niya na ang ube. Ang talim ng itak ni Ate Ruth. Kaya paalala, explorers, tuwing gagamit ng matatalim na bagay, dapat laging may mas nakakatandang umaalalay sa inyo para hindi kayo masusugatan. Ito po, kumisan, hindi na po kami mananangalian ng kanin. Nakakabusog ho ba siya? Mabigat po sa tiyan namin to, sir. Ito yung mga bata ho dito. Sanay na po dito. Sanay ho kumain ng gulay, no? Ginagawa na po nilang tinapay yung mga... Talaga ho? Ano ho bang ibig sabihin ng sukit? Sa Yung- Tagalog, pakbit. Ah, yun ho siya. Opo. So, pakbet ay sukit. So, ito, nilalagay ho natin yung sitaw Tsaka patane. sa kapatani sa kasama ng ube. Opo. Tubig, asin. Mm. Sasalang na po natin itong sukit. Yan, papakuluan ho, no? Papakuluan po natin. Pero, syempre, Yun, takip natin. ulam, may ulam na tayo, pero walang kanin. Kaya nandito si Tatay Bert, si Tatay Ronnie at Tatay Kennedy kasi sila, sagot nyo yung kanin, di ba po? Paano ho lutuin ng kanin dito? Ganito yung paglulutuhan ng kanin Sa kawayan ho. sa kawayan. Paano ho yun? Ito ang kawayan. Lagyan ng tubig dito para maluto yung bigas sa loob. No rice cooker, no problem. Pinangangalagaan namin yung kawayan sa bundok. Kasi mas malaga sa amin yung kawayan, bamboo. Yan ang pinaglulutuan. Pero hindi ho naiiba yung lasa niya sa pag niluto nyo sa... Masarap yung luto sa buho kaysa kaldero. Mas may extra lasa ho, no? Oo. Manamis-namis siya. Huwag mong punuin. Pag pinuno mo yan, hindi na maluluto. Yung pag Hindi mo ka na. kukuan sa kanin, Ayan, pati bubuksan natin. Sige. Oh, ang galing oh. Parang niluto rin sa rice cooker. Ang galing. So, paano ito? Bubuksan yung buong kawayan? Buksan yung buong kawayan. So, Para makita mo yung sa loob. so kapag nagamit na, wala na. Okay, sige nga Oh, tayo. wala na. Subukan natin buksan. Na-curious ako lalo. Anong lasa? Amoy pa lang. Masarap na. Ang galing oh. Ayan. Tikman ko po ah. Oh. Anong tawag ulit dito? Patulang. 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 May- Tikman natin ang patulang. Okay siya. Okay siya. Masarap tayo. Well played. Ano siya eh? Medyo may lagkit. Pero po yung lasa niya, Lasa buho. mas mabango siya. Mabango yung luto sa buho. Yan. Mas masarap talaga kumain pag sabay-sabay. Oo. O, tikman ko na tong sukit. Opo. Luto ni Ate Ruth to. Sarap to. Okay, ito ang ube. Gana ko na sir. Tapos, Diyan mo. lagyan nyo ng sabaw yung ano natin. Oo nga. Lagyan mo na sa buho. Alagang-alaga ako ni na Ate Ruth ah. Sarap sabaw. Sa kultura po kasi namin, hindi na po kami gumagamit ng plato. Ay, hindi na po. Hindi na po. Ganito na Ilagay mo po. sa Ay, Yan. diyan ka kumain. Mas masarap pong kamay po ang ginagamit. Ay, di kamay po tayo. Kahit ako nagulat na naparami yung kain ko. Sarap ha? Yung totoo po niyan, hindi po talaga ako mahilig sa kulay. Pero ito, sarap nito ha. Pwede po bang mahingi ng sigarilyas na Sige rin, mamit. Galaway. Galaway. Kalaway yan. Galaway. Kalaway. In fairness, pati utak ko nabubusog sa kalaman. Yung kinakain nyo, kahit simple man o magarbo, pero kung mahal mo sa buhay yung mga kasama kumain, mas sumasarap. Yan Oo, mas po. masarap yun.
Ito po, pinapasa niyo po yung tradisyon niyo. Ano po, marunong po silang magluto ng ganito. Halimbawa po, pag nasa school po sila, at naisama po sila dun sa tinatawag po sa school na Sukit Festival. May pamahagi rin po nila sa mga teacher yung tradisyon po namin na ganito po yung sukit. Ako, napansin ko simula ng pagdating ko po dito sa barangay nyo, yung mga tao sa barangay na Buklod, talagang masisipag. Parang lahat ng nakikita ko, nagtatrabaho, kunyari, lahat, lalo na sa Ate Ruth kasi nakasama ko siya buong araw. At kaya naman din nagtatrabaho sila is para sa mga mahal nila sa buhay, para sa future ng mga anak nila. So masasabi natin na family-oriented at mapagmahal ang mga tao dito sa barangay niyo. Saludo ako sa inyo. Paano ko sabihin masarap? Manyaman. Manyaman. Manyaman ing sukit. Manyaman in sukit. Masarap ang sukit. Yo, mission 3 accomplished. Nay, tay, malaki salamat kamuyungan, hindi lang ho sa inyong 4 pero sa buong barangay ng Nabuklod. Maraming salamat ho. Maraming salamat. 1 destination, 3 missions, completed! Let's go! Yo, adventure badge! Let's go! Grabe, sobrang dami natin na-gain na real life XP today, explorers. Pakiramdam ko, ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilala, at nag-level up talaga ang knowledge natin. One with nature, ganyan ko i-describe yung mga pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa barangay na Buklod. Nakita ko kung ano yung connection ng mga Aita dito sa Florida Blanca sa kalikasan. Nakadepende sila dito mula noon hanggang ngayon. At malaking bahagi ang kalikasan hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi pati sa kanilang kalusugan. Patunay sila na kahit sa modernong panahon, may mapupulot pa rin tayong aral sa katutubong tradisyon. So explorers, let's explore the world. At walang absent sa next adventure natin dito sa Planet XP.